kapanalig. Kamusta po kayo? Welcome ulit sa ating sama-samang pagninilay dito sa Lectio Divina. Ako po si Sister Vanji. Ako naman po si Sister Lou. Sa awa ng Diyos, tuloy-tuloy po tayo sa ika-56 na episode ng ating Lectio Divina. Medyo relax na tayo pagkatapos ng mga exciting events sa buwan ng Mayo. Diba, Sister Vanji? Sinabi mo pa, ako hanggang ngayon, feel ko pa ang excitement sa pagka-elect ng bagong Santo Papa Leo XIV. Biro mo, nagmumon pa tayo sa pag-iwan sa atin ng beloved Pope Francis. Ito, binigyan agad tayo ng Panginoon ng isang bagong Pope na may pusong pastor. Ano naman ang feeling mo, Sister Vanji, tungkol sa resulta ng eleksyon sa mga senador? Bumoto ka ba? Nagdasal ka ba bago bumoto? Katulad ng ginawa ng mga cardinal sa conclave? Bumoto, yes. At oo naman, nagdasal bago bumoto. Pero kung ako at lahat ng botante ay nagdasal ng kasing taimtim katulad ng mga kardinales at sumunod sa udyok ng Espiritu Santo, siguradong ibang resulta ng eleksyon. Kaya, feeling ko, medyo frustrated, pero hopeful. Because this year is the Jubilee of Hope. Agree ako sa'yo. Ngayon, tapos na ang eleksyon. Kaya nanalo o natalo, tinatawagan tayong lahat ng Diyos na magtulungan para sa ikabubuti ng bayan. Opo, mga kapatid, ipagdasal natin ang mga lider ng gobyerno kasi ang kanilang service ay isang sacred trust na pananagutan nila sa Diyos at sa tao. Ihingi natin ng tibay ng loob ang mga tunay na nagmamalasakit sa kapwa. Maging mapanuri tayo. Sino ba ang ating sinusundan? Ang mga taong makadiyos? O ang mga idols natin? Upang makita ang katotohanan, kailangan natin ang tulong ng Espiritu Santo. Siya nga pala, Sister Vanji. Hindi ba sa linggong darating ay Pentecost Sunday na? Ipagdiriwang natin ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostoles at nagbigay direksyon sa simbahan. Ano kaya ang biyaya niya sa ating bayan? Yan ang pagnilaya natin. Ngayon, sa Ebanghelyo ni Juan, manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan at mapagmahal, araw-araw, binibigyan mo kami ng panibagong buhay at pinupuno ito ng mga grasyang kinakailangan namin. Ipinadarama mo ang iyong pagmamahal sa amin, mga anak mong hinirang kay Kristo, iyong bugtong na anak, na namatay at nabuhay mag-uli para sa aming kaligtasan. Maraming salamat po, Ama. Ipadala mo po ang iyong Espiritu Santo upang maunawaan namin ang iyong mensahe at maisabuhay ito. Hinihingi namin ito sa ngalan ni Kristo, ang anak mo, na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo mula kay San Juan, chapter 20, verses 19 to 23. Kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng Sanlinggo, samantalang nakapinid ang mga pintuan sa kinaroroonan ng mga alagad. Dahil sa takot sa mga Hudyo, si Jesus ay dumating, napagitna sa kanila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nagalak ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Sinabi na naman sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkasabi nito, hiningahan sila na ang wika, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang mga kasalanan ninuman na inyong patawarin ay ipinatatawad sa kanila, at ang mga kasalanan ninuman na inyong panatilihin ay mananatili." Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napansin mo, Sister Lou, ang unang salita ni Jesus sa kanyang mga alagad
nang magpakita siya sa kanila sa unang pagkakataon na pagkatapos ng kanyang pagkabuhay, sumainyo ang kapayapaan. Hindi ba iyan naman ang greetings ng mga Hudyo noon at kahit ngayon, di ba? Shalom. Oo nga, pero may malalim na kahulugan yon para sa mga alagad ng gabing yon. Ano yun, Sister Banji? Hindi ba? Nagtago ang mga alagad ng gabing yon dahil sa takot sa mga Hudyo. Siguro, puno sila ng sumbat ng budhi, tiya at galit sa sarili. Hindi nila napanindigan ang kanilang guro. Wala silang mukhang maiharap kay Jesus. Ngunit, nagpagpakita si Jesus sa kanila, hindi niya sila sinumbatan. Bagkus, ang kanyang unang salita ay pagbati ng sumainyo ang kapayapaan. Hindi ordinaryang pagbati yon. Binigyan niya talaga ng kapayapaan ang kanilang mga puso. Ipinakita niya ang kanyang mga sugat at napuno sila ng kagalakan. Shalom, ang unang handog ng Kristo na buhay. Parang may ikalawa pa siyang handog. Binigyan sila ng misyon. Sinabi niya, kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Aba, kung ako si Jesus, mahihirapan ako mag-trust uli sa mga kasamang nag-iwan sa oras ng peligro. Ewan ko lang, kung mabigyan ko pa sila ng second chance. Napakabait talaga ni Jesus. Bukod po sa kapayapaan na idinulot sa mga alagad sa pamamagitan ng pagpatawad at pagpunawa ng kanilang kahinaan, hinirang pa niya silang mga sugo na magpahayag ng kaharian ng Diyos. Itinaas pa ang kanilang dignidad. Pero siguro meron din silang mga agam-agam. Kaya ba namin ito? Kami ay mga hamak na mangingisda lamang. Alam naman ni Jesus yun. Saklaw niya ang kawalan ng mga alagad at ang kahinaan ng kanilang loob. Kaya, binigyan niya sila ng pangatlong handog, ang makalangit na kapangyarihan. Hiningan niya sila at nagsabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang mga kasalanan ninyo man na inyong patawarin ay ipinatatawad sa kanila. At ang mga kasalanan ninyo man na inyong panatilihin ay mananatili. Ang Espiritu Santo, Sister Banji, hindi ba ipinangako ni Jesus na sa pag-alis niya, ipapadala niya ang Espiritu Santo? Talagang tapat siya sa kanyang pangako. Eto nga, ibinibigay na niya ang Espiritu Santo, ang advocate, ang tagatulong at tagapayo. Yes, at ito rin ang Espiritu Santo na bumaba ng buong kapangyarihan sa mga apostoles sa araw ng Pentecostes. Ngayon, nananahan siya sa simbahan, gumagabay sa Santo Papa at mga obispo at sa ating mga mananampalataya. Katatapos lang ng eleksyon ni Pope Leo XIV, no? Hindi mababakante ang trono ni Pedro dahil ang Espiritu Santo ay patuloy na nagtatrabaho sa simbahan. Kay gandang isipin. Sumainyo ang kapayapaan. Ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay muli ay nagdala ng kapayapaan sa mundo. Iniaalay niya ito sa lahat. Ngunit, kailangan nating tanggapin. Paano? Iwaksi ang masamang pag-iisip, hilig at pagnanasa. Kahit na tayo ay nadapa at nadadapa sa kasalanan tuwina, kung lumalapit tayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba at pananalig, ang kapayapaan ng Diyos ay mapapasa atin. Minsan, meron tayong inner disturbance dahil meron tayong alagang masama sa ating kalooban na ayaw nating isuko. Suriin natin ang ating puso ng may katapatan. Pero, ang kabaitan ng Diyos ay hindi nauubos. Katulad ng mga alagad, tayo rin ay sinusugo ni Jesus na magpapatututo sa Kanya. Ito ang ating misyon. Makakayanan natin ito dahil tutulungan tayo ng Espiritu Santo. Kung
pagkagampanan natin ang ating misyon ng buong puso, mananahan sa atin ang kapayapaan at kaligayahan. Meron tayong maiambag para sa kapayapaan ng mundo, kahit sa maliit lamang na paraan. Talaga po mga kapanalig. Ngayon, pakinggan natin ang pagbabahagi ng ating masugid na apostolic collaborators, ang Pamilya Caro. Si Mama Dang, si Jessie, at si Hailey. Hingiin natin ang presensya ng banal na Espiritu. Manalangin tayo bago magbasa ng Biblia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po ang aming magnilay ng iyong salita na may pananampalataya. Itanim ito sa aming puso na may pag-asa at isang buhay ng pagmamahal ayon sa halimbawa ng Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagbasa ayon kay San Juan. Kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng Sanlinggo, samantalang nakapinid ang mga pintuan sa kinaroonan ng mga alagad. Dahil sa takot sa mga Hudyo, si Jesus ay dumating, napagitna sa kanila at sinabi, Sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Naggalak ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Sinabi na naman sa kanila, Sumainyo ang kapayapaan. Kung papaanong sinugo ako ng aking Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkasabi nito, hiningahan sila na ang wika, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang mga kasalanan ninuman na inyong patawarin ay ipinatatawad sa kanila, at ang mga kasalanan ninuman na inyong panatilihin ay mananatili. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sandaling manahimik para sa ating pagninilay. Tunay na nakaka-inspired ang narinig nating pagbasa ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at maging sa atin na sumaatin ang kapayapaan. Para bang sinasabi sa atin ni Jesus na huwag tayo mag-alala, mag-agam-agam at mangamba sapagkat ang ating mga kasalanan tinubos niya na sa atin sa kanyang pagkamatay sa krus. Kaya nga bago siya umalis at pupunta sa Ama, ay ipinadala niya sa atin ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang magiging silbing tagapayo natin, ang magiging gabay natin at tutulong sa atin araw-araw na gawain natin sa ating mga desisyon. Nais ni Kristo at ni Jesus na maging tulad niya tayo, ang mapabuti tayo at maging tapat sa misyon at maging tunay na saksi ng katotohanan. Kaya panahanin natin ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Sapagkat kung napupuspos tayo ng banal na Espiritu, magniningning tayo na parang liwanag. At tulad ni Jesus, ay magiging ilaw tayo ng sanlibutan. Kaya lagi tayong manalangin, hingi ng gabay ng Espiritu Santo. Tulad halimbawa ng ginawa ng ating simbahan sa pagkawala ni Pope Francis, naghalal ng panibagong Papa. Pinagsama-sama ang mga kardinal upang manalangin. Hiningi nila ang gabay ng Espiritu Santo upang mabigyan tayo ng bagong mamumuno sa ating simbahan. Ito nga ngayon ay si Pope Leo XIV na guided by the Holy Spirit. Tulad na lang din ng pagbabasa natin ng banal na Biblia. Diba? Hiningi natin ang
Banal na Espiritu ang presensya niya upang mabuksan ang ating isip at puso at upang malubos natin maunawaan ang mensahe ni Jesus at ng Panginoon sa atin. At for sure, ngayon, kung susunod tayo sa kanyang mga kautusan, ay makakamtam natin ang buhay na walang hanggan. Kaya sumampalataya tayo sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang napili kong bersikulo ay bersikulo 21. Sinabi na naman sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman isusugo ko kayo. Alam niyo ba, ang aking nanay ay nagturo sa akin para gumalang at maging mabait sa kapwa. Thank you po, Nanay. Ang aking tatay naman po ay nagturo sa akin paano magsikap sa buhay. Thank you po, Tatay. Alam niyo ba, may ikakwento ako sa inyo na nangyari po sa school namin na hindi po inaasahan. Meron po akong kaklase na nauuhaw na po siya. Pero po, yung tubig niya po ay naubos na. Nagtanong po ako sa teacher ko kung magkano po yung tubig. Sabi naman ng guro ko ay 10 pesos raw. Buti po, meron po ako sobrang pera para pambili ng tubig para sa klase ko. Ang sabi ko, yung extra money ko na lang po ay igagawa ko na lang mabuti. Yung lesson learned ko po, kahit maliit o malaki, ay gumawa pa rin tayo ng pagmamalasakit at mahalin pa rin natin ang ating kapwa para maging mabuting anak tayo ni Jesucristo. Ang ganda ng shinare nyo. Ang nakaantig naman sa akin ay ang versikulo 19. Kinagabihan ng araw ding iyon na unang araw ng sanlinggo, samantalang nakapinid ang mga pintuan sa kinaroroonan ng mga alagad. Dahil sa takot sa mga Hudyo, si Jesus ay dumating, napagitna sa kanila at nagsabi, sumainyo ang kapayapaan. Ayon sa alam niyo sa pagmimisyon natin as volunteers dito sa Daughters of St. Paul, one time nagre-repack tayo noon para mamigay sa mga homeless. Ito yung sa share ko lang. Binagre-repack tayo, namomroblema tayo, may isa kasing produkto na wala. Ayaw naman natin magbigay na kulang-kulang. So, tayo mga volunteer noon, yung nasa auditorium tayo, nagdasal tayo na sana merong blessing na dumating at may sponsor na pumunta para punan yung nawawala natin na produkto para maisama natin sa pagbibigay sa mga homeless. Nagulat naman ako noon kasi talaga naman sa pagdadasal natin biglang may dumating na tao. Talagang kung ano yung kulang dun sa hinahanap natin, yun ang dala-dala niya at sobra-sobra pa. Tunay nga talaga napakabuti ng Panginoon. Talagang hindi niya tayo hinahayaang mangamba at matakot. Talagang ginagabayan niya tayo at hindi niya tayo hinahayaan na pamugaran tayo ng takot sa sarili natin. At sabi nga dito, sumainyo ang kapayapaan, sabi nga talagang yung isip natin, binigyan niya ng kapayapaan na wag na tayo mag-isip ng mag-isip dahil may dumadating. Kaya nga sabi, God will provide, di ba? Kaya lagi tayo magdadasal at gagabayan tayo ng Espiritu Santo. Sa ating pagtatapos, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo na ang iyong salita ang maging tanglaw sa aming landas. Naway ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa amin upang mamuhay kami bilang iyong mga anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Diyos Ama, Ipanalangin niyo kami. kami. Diyos Anak, Ipanalangin niyo kami. kami. at Diyos Espiritu Santo, Ipanalangin niyo kami. sa ngalan ng Ng Ama, Ama, ng ng Anak, Anak, ng ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Sama-sama Sama kay Maria, sama-sama isang pamilya. Maraming salamat, Mama Dang, Yesi, and Hailey.
sa inyong malaman na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong masigasig na pagganap ng inyong misyon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Dalhin sana ninyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus saan man kayo magpunta. At sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina, maraming salamat po. Kasama namin kayong lahat palagi sa aming panalangin. Muli, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow at share sa aming Facebook page. Maraming salamat din po sa inyong nagsusuporta sa aming mission sa Bible Ministry. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at sa mga nais pang tumulong. Maaari po kayong mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa paggabay sa ating Panginoon at ipanalangin natin ang mga kapatid natin higit na nangangailangan. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa iyong patuloy na paggabay sa aming paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa handog mong kapayapaan sa puso at ligaya na bunga ng aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Idinudulog namin sa iyo, Ama, ang aming mga kapatid na nagdurusa, ang mga may sakit, ang mga inaapi, ang mga biktima ng digmaan at karahasan, ang mga pinuno ng simbahan, si Pope Leo XIV, ang mga obispo at kaparian, ang mga leader ng mga bansa, ang mga relihiyoso at relihiyosa, ang mga pamilya, ang mga tagapagtanggol ng katotohanan, ng hustisya, ng kapayapaan, ng kasarinlan. Sa tulong ng iyong grasya, maging tunay na saksi nawa kami ng pag-asa sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po hanggang sa muli. Lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord. Purihin siya ngayon at magpakailan. See you next first Wednesday of July at 6 p.m. Here, in this FB page and YouTube channel.